Magandang oras po sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapatid. Muli, wini-welcome ko po kayo sa ating panibagong yugto ng ating Lands of the Bible series. Sa ating pong ika-24 na yugto ng ating series ay kayo po ay aking wini-welcome sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Sa ating pong pasimula, welcome po kayong lahat at tayo po ay sumundaling manalangin sa ating pasimula. Ama naming Diyos, nagkapasalamat kami sa iyo sapagkat ikay mabuti sa amin at kami palagi mong pinapatnubayan sa lahat ng aming mga gawain. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon, at kalugdan mo kami at kaawaan mo kami ng iyong biyaya. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, welcome muli. Tutungo tayo sa panibago nating paksa mga kapatid at tatalakayin natin ang panibagong lugar na ating titignan. At yan ay makikita natin dito sa panibago nating paksa na lugar na Dobrat ang pangalan. So sa panahon natin ngayon, ang tawag diyan ay Daburia. So ito mga kapatid ay panibago na namang lugar na isang lugar na nasa harap o sa tabi ng bundok ng Tabor, no? Ito ay isang Arabong nayon ng Daburia sa ating panahon ngayon. So ito po ang larawan na makikita sa ating panahon ngayon at kadalasan ang mga lugar na makikita sa Israel ngayon ay kalahating Arabo, kalahating um, Jewish, no? Halo-halong mga kultura at mga uri ng mga tao, no? So, 'yan. Kasi ang bansang Israel ngayon ay tinatanggap ang lahat ng klase ng mga tao na naninirahan sa Israel kasi meron silang freedom of religion, you know? Democratic, excuse me, excuse me po. Ang bansang Israel ay democratic, no? Sa gitnang silangan, nag-iisa lamang na demokratikong bansa. So kaya halos lahat ng mga iba't ibang klase ng mga tao at reliyon ay tinatanggap dito sa bansang Israel. So mga kapatid, tutuloy tayo sa lugar na ito. So ito yung mga napakagandang tanawin kung ikay nasa malayo, napakaganda niya kung titignan niya. Ang Daburia ay tinatawag din na Daburi o Dabure ay isang lugar na konseho ng Arabo sa paligid ng 8 kilometer or 5 miles, no? Silangan ng Nazareth, no? Nasa east yan ng Nazareth. So sa Northern District ng Israel. So nakamit ng Daburia ang katayuan ng lokal na konseho noong 1961. Ang jurisdiksyon nito ay maabot sa mahigit na 7,200 dunams. No? So noong 2022, mayroon itong populasyon na 10,831 na mga naninirahan dito. So matatagpuan ang Daburia sa labas ng Highway 65 sa paanan ng Mount Tabor sa Lower Galilee. Malapit ito sa lugar kung saan umatol ang propetang si Deborah sa Judges chapter 4. So itong lugar na ito, kapag nababanggit natin ang Dobrat o ang Daburia sa ating panahon ngayon, ay maaalala natin si Deborah na isa sa mga hukom ng bansang Israel bago nagkaroon ng hari ang bansang Israel. So si Deborah ang nakakonect dito sa Dobrat o sa Daburia sa ating panahon. So, yan ang ating titignan dito. Babasahin natin ang ilang mga sinabi sa Judges chapter 4 verses 1 hanggang 24 na itong Dobrat na ito o Daburia ay siyang kwento tungkol sa pakikipaglaban ni Deborah at ni Barak laban sa kanilang mga kaaway. Titingnan natin kung ano ang nangyari dito sa Judges chapter 4 verse 1 to 24. Babasahin natin mga kapatid, no? Pagkamatay ni Ehud, no, isa sa mga hukom ng bansang Israel ay muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Kaya hinayaan ng Panginoon na sakupin sila ni Haring Habin o Jabin ng Hazor na isang hari ng mga Kananeo. Ang commander ng mga sundalong ito ay si Habin, ay si Sisera na nakatira sa Haroshet Hagoyim. No? May 900 na karawahing yari sa bakal si Habin ay labis niyang pinagmalupitan ng mga Israelita sa loob ng 20 taon. Kaya muling humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon. Ang panahong iyon, ang pinuno ng Israel ay si Deborah.
na isang propeta ng Diyos at asawa ni Lapidot. Kapag gustong ayusin ng mga Israelita ang kanilang mga di pagkakaunawaan, ay pumupunta sila kay Deborah na nasa ilalim ng puno ng palma na pag-aari nito, sa pagitan ng Rama at Betel, sa kabundukan ng Ephraim. Isang araw, ipinatawag ni Deborah si Barak na anak ni Abinoam na taga Kedesh na sakop ng lahi ni Naphtali. Pagdating ni Barak, sinabi ni Deborah sa kanya, "Inuutusan ka ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na kumuha ng 10,000 lalaki sa lahi ni Naphtali at Zebulun at dalhin sila sa bundok ng Tabor. Lilinlangin ko si Sisera, ang commander ng mga sundalo ni Jabin, na pumunta sa lambak ng Kishon kasama ang kanyang mga sundalo at mga karwahe, at doon pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila." Sinabi ni Barak kay Deborah, "Pupunta ako kung sasama ka. Pero kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta." Sumagot si Deborah, "Sige, sasama ako sa iyo pero hindi mapupunta sa iyo ang karangalan dahil ipapatalo ng Panginoon si Sisera sa isang babae." Kaya sumama si Deborah kay Barak at pumunta sila sa Kedesh. Doon, ipinatawag ni Barak ang mga lahi ni Naphtali at ni Zebulun, at 10,000 tao ang sumama sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah. Nang panahong iyon, si Heber na Kineo ay nagtayo ng tolda niya malapit sa puno ng terebinto sa Ananim, malapit sa Kedesh. Humiwalay siya sa ibang mga Kineo na mula sa angkan ni Hobab na bayaw ni Moises. Ngayon, may nakapagsabi kay Sisera na papunta si Barak sa bundok ng Tabor. Kaya tinipon ni Sisera ang 900 na karwahe niyang yari sa bakal at ang lahat ng sundalo niya. At umalis sila mula sa Haroshet Haguyim papunta sa lambak ng Kishon. Sinabi ni Deborah kay Barak, "Umanda ka. Ito na ang araw na pagtatagumpayin ka ng Panginoon laban kay Sisera. Pangungunahan ka ng Panginoon." Kaya bumaba si Barak sa bundok ng Tabor kasama ng 10,000 niyang mga sundalo, at nang lumusob na sila Barak, nilito ng Panginoon si Sisera at ang lahat ng mga ngarwahe at sundalo niya. Pagkatapos tumalon si Sisera sa karwahe niya at tumakas. Hinabol nila Barak ang mga sundalo at mga ngarwahe ni Sisera hanggang sa Haroshet Haguyim, na nilipol ang mga ito. Wala ni isang natira sa kanila. Si Sisera naman ay tumakas papunta sa tolda ni Hael na asawa ni Heber. Dahil magkaibigan si Haring Habin ng Hazor at ang pamilya ni Heber na Kineo, sinalubong ni Jael si Sisera at sinabi, "Tuloy po kayo sa aking tolda at huwag kayong matakot." Kaya pumasok si Sisera sa tolda at tinakluban siya ni Jael ng kumot para itago. Sinabi ni Sisera kay Jael, "Pahingi ng tubig. Uhaw na ako." Kaya binuksan ni Jael ang balat na sisidlan ng gatas at pinainom si Sisera. At pagkatapos ay tinago siyang muli. Sinabi ni Sisera, "Tumayo ka sa pintuan ng tolda. Kapag may dumating at magtanong kung may ibang tao rito, sabihin mong wala." Dahil sa sobrang pagod ni Sisera, nakatulog siya. Nang makita ni Jael na nakatulog si Sisera, kumuha siya ng martilyo at tulos ng tolda at dahan-dahang lumapit kay Sisera. Pagkatapos ibinaon niya ang tulos sa sentido ni Sisera gamit ang martilyo hanggang sa bumaon ang tulos sa lupa at namatay si Sisera. Nang dumating si Barak na naghahanap kay Sisera, sinalubong siya ni Jael at sinabi, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang taong hinahanap mo." Pagkatapos ni Barak sa tolda kasama ni Jael, pagpasok niya sa loob, nakita niya roon si Sisera na nakahandusay at patay na, at may tulos na nakabaon sa kanyang ulo. Nang araw na iyon, pinagtagumpay ng Diyos ang mga Israelita laban kay Haring Habin na Kananeo. Patuloy nilang nilabanan si Habin hanggang sa mapatay nila ito. So ito, mga kapatid, no, mga kaibigan, ang kwento ng Daburia o ng Dobrat dito sa lugar na pinangyarihan ng Judges chapter 4 verses 1 hanggang 24.
Narito ang kwento, no? Pinagsabihan ni Deborah si Barak na humayo at sundin kung anong inuutos ng Panginoon. Pero itong si Barak ay may kaduwagan, no? Hindi niya lubusang sinunod kung anong sinabi ni Deborah na sinabi ng Panginoon at sinabi niya, pupunta lamang ako kung susunod ka, kung sasama ka, no? So yan ang kasunduang sinabi niya. Kaya pinagbigyan naman ni Deborah ang kahilingan ni Barak. Pero ang sabi ng ang magiging consequences nito ay hindi sa kamay ni Barak niya makukuha ang tagumpay. Makikita niyang wala na, no? Ang kaaway niya, pero hindi sa kanyang kamay nangyari ang pagkatalo ni Sisera, no? So yan, mga kapatid, ano? Kaya kung lubos na ang mga tao ay lubos na susunod sa inuutos ng Panginoon, ay magtatagumpay ang kanyang layunin, no? So mga kapatid, tutuloy tayo sa kwento ng Dobrat. Noong sinaunang panahon, ang lugar na ito ay kilala sa biblikal na lungsod ng Daberat, no? Na binabaybay din ng Dabrat, no? Yan ang pangalan. Na binanggit sa Joshua chapter 21 verse 28 at sa aklat ng mga kronika ay nilaan ito sa tribo ni Isakar na nagbigay ito bilang isang Levitical na lungsod sa mga Levita. So isa sa mga Levitang lungsod, no? At pagkat ang mga Levita ay walang ibinigay na lupa bilang kanilang titirhan kung hindi sila ay nagkalat sa buong Israel, no? Sapagkat ang kanilang gawain ay parang sila yung mga katumbas ng mga saserdote, mga pare, no? Parang ganyan, no? Mga preachers, mga tagapangaral, tagapagturo, no? Yan ang kanilang magiging role sa bansang Israel. Kaya hindi sila binigyan ng lungsod o sabihin na natin ng tribo o ng lugar. Kaya sila ay nagkalat sa buong Israel. Noong panahon ng klasiko, noong panahon ng Hellenistic at ng mga Romano, no, mga panahon niya ng mga 300 years or 400 years before the birth of our Lord Jesus Christ. Yan ang tinatawag na classical period. Ang Griegong pangalan ng lugar ay ang Dabrat o Dabirot at ang Latin na pangalan nito ay Dabaret. No? Yan ang pangalan ng lugar na ito. Tinawag ito ni Josephus na Dabarita, no? Ang ibig sabihin ay kaduda-dudang talakayin, no? Yan ang sinabi ni Josephus. At ito naman sa wikang Griego naman ay Dabariton ang pangalan niya. Kaduda-dudang talakayin ang ibig sabihin sa wikang Griego. Noong unang taon ng Great Jewish Revolt, noong 66 before the birth of our Lord Jesus Christ, o I'm sorry, 66 AD, not before the birth of Jesus Christ, no? Noong 66 after the birth of Jesus Christ, no, ang Panginoon ay namatay na ito noong mga panahong 'yan, no? Mga 33 years na namatay ang ating Panginoong Kristo niyan. Tinambangan ng mga isang grupo ng mga kabataang lalaki mula sa Dabarita, si Ptolemy, ha? Ang tagapangasiwa sa pananalapi ni Haring Agrippa II at ang kanyang kapatid na babae na si Bernice. Ayan, na nagnakaw ng mahalagang bagay kabilang ang mayayamang damit, pilak na kupita at gintong barya. No, dito yan nangyari sa Dobrat o sa Damburia. Dinala nila ang pagnanakaw kay Josephus sa Tarikeya na umaasa sa papuri, ngunit sinaway sila ni Josephus na nagbabalak na ibalik ang mga ninakaw na kalakal kay Agrippa na humantong sa mga kabataang lalaki na akusahan si Josephus ng kataksilan at magudyok ng mga kaguluhan laban sa kanya. So yan ang kwento na naranasan ni Josephus na isang mabuting tao, no? Na gusto niyang ipabalik kung ano yung mga ninakaw ng mga kabataang lalaking ito. Ginawan siya ng masama, ay binentang, no? At ginawan ng usapin, no? So yan ang kwento niya noong mga taong 66 AD, you know? So, ang karagdagan pa diyan, noong unang bahagi ng ikaapat na siglo, no? So, Tikon, no? CE, no? 400 years before the birth of Jesus, no? Tinukoy ni Eusebius ang lugar bilang Dabaira or Dabrat na inilarawan nito bilang isang nayon ng mga Hudyo noong mga panahong yan, no? Ang Daburia ay kinikilala ng ilan na may
lokalidad ng Helenopolis ng panahon ng Roman Byzantine, no? O kung ito po ay 4 AD, kung tawagin, o 400 AD, not 400 before the birth of Christ. Kasi yung CE, yung Common Era, ay tumutukoy yan sa Anno Domini, no, sa AD. No, yung BCE naman ay tumutukoy before the birth of our Lord Jesus Christ. Pag sinabing CE, tumutukoy sa AD o Anno Domini. So dito ay 400 dito, for 4th century CE means 400 AD kung tawagin yan, no? So noong panahon yan ng Roman Byzantine na, no? Ang lugar na ito ay karaniwang kinikilala sa Kaparkama o ibang bayan o rehiyon. So ito ay nag-flourish o umunlad sa panahon ng Roman Byzantine era. Noong panahon ng Crusaders, no, yung mga Kristiyanong kawal na nanggaling sa Europe ay dumating dito sa Israel, no? Matapos maging bahagi ng Crusader Kingdom ng Jerusalem, ang Daburia ay nabawi ni Saladin, no? Isang hari ng mga Muslim noong 1187 na naging mortal na kaaway ng mga Crusaders noong 1187 at isang moske na posibleng itinayo sa taas ng isang lumang Crusader Tower ay may inscription sa itaas ng pasukan na nagsasaad na ito ay tinayo noong 1214 AD, no, ng Damascus. Nakabatay sa Ayubid na pinunong si Al-Musam Isa, ang binibigyang kahulugan bilang mga labi ng isang simbahang Crusader ay makikita pa rin noong ika-18 siglo sa gitna ng Daburia noong 18th century. No? Nahukay nila eh. Noong panahon ng Ottoman, no, Empire, noong 15th century, 1517, ang nayon ay sinama sa Ottoman Empire kasama ang natitirang bahagi ng Palestine. No? At noong 1596, ang Daburia ay lumitaw sa Ottoman tax registers bilang nasa nahiya or sub-district, no, ng Ottoman Empire ng Tabaria sa ilalim ng Safad Sanjak na may populasyon na 40 kabahayan at 3 bachelors, lahat Muslim, no? Nagbayad sila ng fixed tax rate na 25% sa mga produktong pang-agrikultura, kabilang ang trigo at barley, mga puno ng prutas, bulak, gayon din ang mga kambing o mga bahay pukyutan, kabuuang 5,500 akre. No, yan. So pagka merong imperyong sumakop sa isang bayan, ay iira lang batas at wala silang magawa kundi gawin ang mga iyon. So, ang isang mapa mula sa pagsalakay ni Napoleon Bonaparte noong 17th century naman, no? Matatapos na ang 17th century, papasok na ang panibagong siglo ni gumawa si Pierre Jacotin ay nagpakita ng lugar na pinapangalang Daburi. No, gumawa siya ng isang mapa dito sa Israel. Itong ang Dobrat, gumawa siya ng isang mapa para i-identify ang lugar na ito. Noong 1838, nakilala ito bilang isang nayon ng mga Muslim sa distrito ng Nazareth. No? Natagpuan itong maliit at hindi mahalaga noong panahong iyon na may nakikitang mga ng isang simbahang Kristiyano. So bumisita si Victor Guerin noong 1875 at binanggit na sa mga bahay ay maaaring mapansin ang mga labi ng isang sinaunang edipisyo na may sukat na 22 hakbang ang haba at 10 ang lapad. At itinayo itong mula kanluran hanggang silangan. Ang isang tiyak na bilang ng mga kurso ay nakatayo pa rin. Ang loob ay inokupahan na ngayon ng isang pribadong bahay at isang kwadra. Nasa itaas ay tumataas ang Medafe, isang bahay na italaga para sa mga estranghero. No? So yan mga kapatid, ano? Ang mga nakita nila noong 18th century dito sa Dobrat. Noong 1881, inilalarawan ng PFF or Survey of Western Palestine na ang Debure bilang isang maliit na nayon na gawa sa bato na may mga kuweba na tinatahanan, naglalaman ng humigit kumulang na 200 Muslim at napapalibutan ng mga hardin ng igos at olibo. Ito ay matatagpuan sa dalisdis ng Burul. Ang tubig ay nakukuha sa mga balon sa nayon. So yan, naging Arab town
ang lugar na ito, no? Yung mga Muslim na dating sumakop sa lugar na ito ay nanatili, no? Nanirahan hanggang sa dumating ang mga daang-daang taon, ang kanilang mga lahi ay nanatili at nanirahan sa mga lugar na to. Kaya sa panahon natin ngayon, majority ng mga tao diyan ay mga Arab, mga Muslim, no? At kakaunti lamang ang mga Hudyo diyan. So ang isang listahan ng populasyon mula noong mga 1887 ay nagpakita na si Ed Debore ay may mga 300 na naninirahan, no? Ang lugar na ito na ng Ed Debore, lahat ng mga Muslim ang nakatira dito sa lugar na yan. So ang salita nila diyan ay Arabic, no? Hindi sila nagsasalita ng Hebrew diyan. Ito ang utos ng Britanya, no? Noong 19 sa census ng Palestine noong 1922 na sinagawa ng mga autoridad ng British Mandate. Ang Daburie ay may kabuuang populasyon na 602, pawang Muslim na tumataas noong 1931 census, no? Tumaas ng 747 at 728 na Muslim at 19 na Kristiyano ang naitala sa kabuuang 170 na mga bahay, no? Nung sila ay nagpatala, no? Census. So yan, no? Kakaunti lamang ng mga Kristiyano ang naninirahan dito. Sa mga istatistika noong 1945, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang populasyon ay 1,290, no? 1,260 na Muslim at 30 na mga Kristiyano ang nandiyaan na may mga 13,373 na dunam ng lupa. So ayon sa isang opisyal na survey ng lupa at populasyon, sa mga ito ay 723 dunam ay para sa mga plantasyon at irrigable land at 12,581 para sa mga cereals habang 65 dunam ay build-up na lupa. So yan, ganun nila pinagparti-parti o ipinalaganap ang lahat ng ito para sa kanilang kabutihan, para sa kanilang kapakanan. So yan ang Dobrat, mga kapatid, ano? So, ang arkeolohiya naman ay ito ang kanilang tala, no? Ang Minor Archaeological Survey, Salvage and Trial Digs na isinagawa sa nayon ay kabilang ang ilan noong 2004 at 2006. Natuklasan ng mga palayok at iba pang mga pira-pirasong labi mula sa panahon ng Bakal hanggang sa panahon ng Ottoman, no? Yan ang mga nakita nila. Ito ibig sabihin, may mga taong nanirahan dito noong unang panahon. Panahon ng Iron Age, you know? Ang mga paghukay ng 2,000 mga taon ay nagdala sa maliwanag na ceramic mula sa Iron Age, Hellenistic, Roman, Byzantine, Umayyad at Mamluk na panahon, no? Ang dami. Ilan yan? Hindi lamang sabihin na nating 2,000 taon, no? Sabihin na nating mga 4,000, no? O 5,000 taon na nakalipas, na lumipas na yan. At diyan ay makikita natin na kalat-kalat na gusali ay nananatiling mula sa late Roman o Byzantine na panahon at isang malamang na terrace wall datable sa Middle Bronze Age, you know, at ang mga Roman at ang Roman period. Pati na rin ang mga rock cut installation tulad ng wine presses at cup marks. So yan, no, napakagandang lugar, no. Kita ninyo, ito yung Dobrat, nasa baba ng bundok ng ng Tabor, no? Nasa taas, makikita niyo sa baba, napakaganda, no? Simpleng buhay, no? Napakagandang lugar, no? Tahimik, no? Maayos ang pamumuhay, karamihan mga Muslim, mga Arabs ang nakatira at di naman sila nagkakaroon ng problema sa mga Kristiyano, no? Di naman sila pinakikilaman ng mga Muslim. Tahimik no? Ang buhay. Kaya mga kapatid, no, yan ang Dobrat, ang Daburia at diyan po nagtatapos ang kwento ng Dobrat o ng Daburia, mga kapatid. So, kapag binabanggit ang pangalang Dobrat o Dabria, ay isipin ninyo si Deborah, no? At tsaka si Barak, yung kanilang kwentong ito. So yan, mga kapatid, no? Diyan tayo po mga kapatid nagtatapos. At di naman gaanong mahaba ang lugar na ito o ang kwento dito, kundi doon lamang sa binasa natin
kanina. So mga kapatid, pagpapala muli ang aking pinagpapanalangin sa Panginoon para sa inyong lahat na sumusubaybayan ng ating programa. Pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon. At nawa, pagkaloob pa tayo ng Panginoon na mahaba pang buhay upang tayo makapaglingkod sa Kanya. Magawa natin ang dapat nating gawin para makapaglingkod sa Panginoon habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Papuri sa Panginoon sa ating pag-iwa-hiwalay at sambahin natin siya sa ating puso't kaluluwa habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Sa pangalan ni Jesus, ang kapurihan at ang kadakilaan ngayon at magpakalaman sa muling pagkikita mga kapatid. Have a great day everyone and God bless you all.